Gagi guys. Creepy dito. Gagi! There's evil everywhere. There's evil everywhere. Gagi. Kakaiba yung pakaramdam dito men. Sabi ko, kumukurap yung camera ko. Natakot ako. White lady, tsaka yung itim na anino kung tawagin nila ay Apolonio. Bumiyahe na nga kami at medyo madilim ang panahon nang saktong alas 4 ng hapon at mga ilang sandali pa ay bumuhos na ang ulan. At pagkatapos ng ulan, sumilip naman ng aring araw ng napakaganda. Makalipas ang ilang oras ng biyahe namin, pinapasok kami ng uwi sa masukal na daanan kagaya nito. Basang-basa pa nga at medyo maputik sa dinadaanan namin. At nung narating na namin ang dulo, ito na ang bumungad sa amin. Nung balak na namin magpagabi, bago pasukin na abandonadong gusali, ay minabuti namin tanungin sila kuya kung ano nga ba talaga ang kwento about dito sa lugar na to. May 20 years na ano to eh, abandonadong lugar. Ay ngayon, hanggang abang tumatagal ang panahon, wala napunta, ay minipapakita ng ano, tao, mga hindi natin mapaliwanag, gano'n. Tsaka yan sir, nung ginagawa pa lang yan, meron na nagpaparamdam dyan. Anong Kasi yung factory ng ano yun dati? Isang construction boy dyan, siya yung naiwan na mag-isa kasi maglilinis, naiwan nilang makalat. Magwawali siya, may nakita siyang sumilip na kapre daw. Eh nga siya sobrang takot ay umalis na. Nangangatal daw ng ano. Kasi nakakapagtinda ako dyan nung bata ako nung ginagawa ko lang, nung merienda. Malaki yan dati? Malaki ho yan. Kaya lang, kaya ho nasira yan, binagyo. Kaya naging abandonado. Tapos, yun nga ho, pag natambay kami dyan, may isang beses nga, may humipo sa aking binding Basta bakit siya dyan, Saka ako minsan rin, nakaramdam yung may bata dyan maliit. Pag paglaro sa'yo, mababa ka sa hagdan. Sasabayan ka ng bigla, matulin yung bata. Oo. Saka yung Ang aninong pinaka-popular mo dyan, yung aninong malaking tao. Anino lang yun. Yun ang baka makita nyo dyan. Yung tao. Nararamdaman namin dyan. Napangalanan na nga ho namin yan, Apolonio eh. Pinapangalanan na nga namin. Anong pangalan ka? Apolonio. Pulonyo? Oo, yun ah. Dito, may makikita namin dito. Tao dito, parang nagtatatakbo siya. Oh? Pero pinakamalimit to niyan, doon sa may puno ng mangga. Lagi ho siya Eh, doon dito? natambay. Eh dito siya tapat nyo? Nakakarating dito. Ay, parang kanino? Anino lang siya, malaking tao. Kanino ng malaking Kaya tao? iniisip po namin, baka yun yung kapre. Lamang lupa. Medyo Ano dapat iingatan dyan? Sa ingatan nyo lang ho dyan, yung bagsik ng malaking anino. Yung nasa may puno ng Medyo paligid. bagsik Pag yung nagpaparamdam na, parang gusto ko yung palisayin. Nandiyan yun sa may building na yun, daw sa may hagdan daw. Gaano nakatagal na abandon to kuya? Aba, mayroon ng ano yan. Kulang-kulang 30 years. Kulang 30 years. 30 years? Hindi, bata pa ako. Ano yan eh. No? Matagal na kayo dito? Elementary pa Oh, kasi dito ako tayo naglakihan. ano eh, nung nakakapagtinda kami yan ng merienda, mga trabahador dyan. Ang mga 30 years na? Mga ganun no, 30. Naglalaro na Basta hindi ho siya, no, bababa ng 20 years. 20 pataas hanggang 30. Oh. Kaya, dami na rin ho namin naririnig. Sabi niya, Akala namin kami lang, pero niya, marami John. yung ano, naririnig din, mga nakakaranas ng pagpaparamdam dyan. Kaya kami takot, minsan napunta kami dyan, ay talaga namang nararamdaman namin. Pag kami nandiyan sa building na yun. Ay agad-agad kami punta rito. Kasi masarap din yung tumambay sa mga ganyan at ano, malamig-lamig. Maya-maya, may magpaparamdam. Pero hindi ka natakot si malinis na oh. Malinis na. Ay nung yun ay masukal, talagang kuhan. Alam mo lagi yung mga matang nakatingin. Yun nakakakuhan dyan. Natakot. Alas 11 ng gabi nang matapos na namin kausapin sila kuya at dito naglatag na ako ng camping chair at ng mga pinamili namin. At sa saktong alas 12 naman ay papasukin na namin ang nasabing kadalasan nagpapakita na si Apolonio. So yun guys, andito tayo ngayon sa abandonadong pabrika ng mga hangir.
So guys, samahan nyo ako ditong maglibot. Tara. Kung mapapansin nyo nga, andito pa yung mga bala ng airsoft guys. Yung kalat-kalat siya dito guys. Oh. Dito pa lang to sa bungad. Tapos kung makikita nyo, andito yung kung saan sila magre-respawn. Bawa natamaan sila ng bala ng airsoft, biglaan sila magaganto. Ibig sabihin na natamaan na sila. Tapos pupunta sila dun sa respawning. And then dun sila mabubuhay ulit. Yung mga tubig tumutulo dito na nanggagaling dun sa may taas. So guys, tara, pasukin na natin to. At pagkapasok ko nga, ito ang bumungad sa akin. Kung makikita nyo, dami na rin tubig dito na naipon na nanggaling dun sa taas. Meron siya dito yung hagdan guys. Ito, papunta dun sa taas ng gusaling ito. Tapos kung mapapansin nyo dito, may kahoy po. Ito, ang gatong yata ito kasi may nag-uuling dito. So yun, ang kwento nga dito na ang mga nag-uuling, yung matagal na daw sila nakatambay dito. At ang gusali na to, maabot ng 30 years, abandonado guys. So dito daw sa may hagdan na to dito, guys. Dito daw yung bata na kung saan pagbaba mo ay nakikipagunahan pa sa'yo. Guys, dito. Makikita nyo tong butas na maliit. Ito guys, oh. Dito tayo papasok mamaya pagkatapos natin ito libutin. At pagkatapos natin itong ikutin, itong butas na to, pagkapasok natin dyan, aakit naman tayo dun sa taas. At dito, pumasok na ako sa maliit na butas. At ito ang aking nakita. So yun guys, nakaramdam lang ako ng kilabot dito. Kagi. Ito yung mga ugat ng puno ng balete guys. Ito siya. Makikita nyo. Dito siya guys. Dito sa may bintanang malaki. Tapos dito din. At dito, sa likod ng gusali, meron pang isang warehouse na tuluyan ng kinain ng mga halaman. Ilan yung butas na ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ibang butas guys. Tapos dito, kung makikita nyo nga, nanggagaling dito sa tubo yung mga tubig na tumutulo dito sa ilalim. So dun siya nanggagaling sa taas guys. Sa may pintuan kagi. Taas na balahibo ko. So yun guys, ang kadalasan nagpapakita daw dito na pinangalanan nila ng Apolonio ay yung black shadow guys na malaki. Isang aninong malaki guys. Ang nakakita na daw nito yung mga tao na nandito. Yung mga naguling. Kasi yung sabi ng caretaker dito is nagpapakita daw na white lady kung saan tayo akit mamaya doon sa pinakataas. Ayun guys, oh. May altar pa siya dito guys sa labas na itong gusali na to na pinaligiran na rin ng bamboo. Ayun, oh. So yun guys, ito na, nandito na tayo. Ito yung nyo, kagi, yung creepy. Bago ka makaakyat dun sa taas, madadaanan mo itong puno na to. Kailangan natin magtabi-tabi po para iwas disgrasya na rin. So yun, pag-akit mo nga dito, sobrang sukal. Gawa ng maraming ugat na nakaanang dito. Gaging sukal. Tabi-tabi po. Dito nga, nag-aalangan akong pumasok. Dahil baka hindi lang multo ang nandito, kundi ang mga engkanto. Nakakatakot dito. Kinakabahan ako dahil doon sa mga elemento guys. At pagkakit ko nga dito, yung camera ko ay nagloloko, kaya hindi ko na pinapatay. So yun na lang muna. Yun na lang gagawin ko. Hindi na lang ako magpapatay ng camera para just in case na kung ano man mangyari sa akin dito. Marinig ka agad na ako at makakit sila dito sa taas. Kasi nandun sila sa may kotse. Kung saan kami nag-aantayan. At dito, hindi na ako makalis sa pwesto ko dahil may kung ano ang bumabagabag sa isip ko na hindi ako welcome dito sa lugar na ito. Dahil dito yung pinakamabigat na nararamdaman ko. Tapos iba yung pakiramdam niya eh. Nakakanginig guys, tutusin lang. Iba yung vibe na pinaparamdam sa akin na itong gusaling ito.
Kaya hanggang ngayon hindi ko siya papasok dahil nagdadalawang isip ako na baka kung anong mangyari sa akin dito. Hindi natin masasabi. Tara, abante na. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tapos dito guys, napakasukal. Punong-puno na siya ng halaman guys. Kakaiba talaga yung pakiramdam ko dito, gagi. Grabe yung tayo ng balahibo ko. Feel ko mababaliw ako dito eh. Kakaiba talaga kapag ipinaparamdam na sa'yo ng gusaling ito. Ang teorya ko dito sa gusaling ito ay siguro dito sila namamalagi at dito sila naninira ang lahat. Kung mapapansin nyo, nilumot na yung mga banyo dito. At kinain na rin ng kalikasan. Tapos naka-tiles siya guys. Okay pa yung tiles niya. Buo pa siya, wala pang basag. So yun guys, para labas na tayo dito. Ang nararamdaman ko naman is parang wala na ganun. Hindi katulad ng unang pagpasok ko. Iba talaga yung pakiramdam guys eh. Hindi ako makatayo eh. Tsaka nanginginig ako. Hindi naman ako ganito ng mga nakaraan. Pero ngayon, ayun gagi, grabe yung inig ko. Habang kinikwento ko sa inyo. Dahil sobrang creepy talaga dito guys. Tapos kung mapapansin nyo nga dito, puro tubig-tubig na rin eh. No? Yung mga tubig dito, napupunta dun sa baba. Ilalim ng gusali nito kung saan tayo galing kanina. Yung una natin pinasukan na gusali. So yun guys, doon naman tayo sa kabila. Palabas na tayo dito. Tabi-tabi po. Dito talaga ako nakakabahan eh. Sa balete na to guys. Tabi-tabi po. Hanggang pagbaba. Nanginginig ako guys, gabi. Iba yung pinaparamdam sa akin ng gusaling ito guys. Hanggang dito nadadala ko pa rin siya. So hindi basta-basta tong gusaling na to, gagi. Gitna na ng mga bukid to guys eh. So nakakatakot din talaga. So yun guys, doon naman tayo sa pangalawang gusali. Tapos na natin tong una. Tara, samahan niyo ako. At dito nga, agad na akong pumasok para makita ko kung ano nga ba talaga ang meron sa loob na ito. At ito naman ang tumambat sa akin. Kung mapapansin nyo naman dito sa kabilang gusali na to, maraming basag na salamin. Ayun, nakakalat lang siya guys oh. Siguro dito siya nanggaling sa mga bintana na to. Ayun oh, dalawa. Isa, dalawa, tatlo. Tapos dito, may pintuan siya. Tapos, dito naman, ito yung kusina nila. Ito yung nagsisilbing kusina nila guys. Tapos dito sa kabila is may banyo. Tapos yung banyo nila dito, wasak-wasak na rin. Yun yung natibag na. Dalawa nga ang CR nila dito, isang pang babae at isang pang lalaki. At pagkatapos ko naman mag-explore dito sa unang palapag, ay inalam ko naman kung ano ang meron sa taas. Kakaiba na yung pakaramdam. Tapos kung makikita nyo nga ito, yung mga salamin, kalat-kalat na rin dito. Ayun oh. Siguro, ito yung smoking area nila, no? Ito. Tapos dito, kinain na ng mga halaman to dito guys. Tapos wala siyang bubong. Itong gusali na to. Andito pa lang tayo sa second floor. So meron pa siyang third floor guys. Doon naman yung sunod nating akatin pagtapos natin dito. Meron ding foil. Ayun o, gagi. Ayun o, may foil din guys. Di talaga mawawalan ng foil sa pag ano yun, no? Abandonadong lugar. At dito, nagulat ako sa may ibon na biglang lumipad pagkatapos ko sumipol. Uy! Gagi, kala ko ano na. Ibon pala yun. Tapos yun guys, dito sa pangalawang gusali, kung makikita nyo, puro kalat na rin. Tapos At halos tinubuan na rin ng mga halaman yung mga nasa paligid nito. halos kinain na rin siya ng halaman. Tapos ang dami siya ditong mga plastic. Ang dami niya mga plastic guys. Oh. Tapos dito may naiiwan pang tsinelas. Tapos kinain na rin ng lumot yung ibang parte dito ng... At yung sahig naman ay halos kinain na ng lumot. Ano lang siya, bato. Hindi siya nakamarmol.
parang makinis na bato, ganun lang yung matatapakan mo. Tapos ito, napakaliit lang ng CR niya. Kung makikita nyo, wala nang kisame, pero yung tiles medyo maayos-ayos pa. Tapos yung At habang nagsasalita nga ako dito, may narinig akong kakaibang mga tunog. may nakalutang na tiles. Tao po. Dahil dito sa nililibutan natin, dito daw madalas nagpapakita yung white lady, sabi nung caretaker. Dito daw kasi guys, dito naman daw sa gusali na to, dito daw madalas nagpapakita yung white lady. Tao po. So yun guys, tara, labas na tayo dito. So yun guys, napakainit talaga dito. Tumataas na naman balahibo ko. Hindi ko naman tinatakot sarili ko. Tapos dito sa pangatlong gusali na pinasukan natin, paikot lang pala. At halos paikot lang ang gusali, kaya naman agad na akong pumasok. Siguro, ito yung office nila. Office nila siguro to guys. Nangangamoy isang pagita. Di ako nagkakamali. Ito na yata siya. Tao po. Tapos guys, kung mapapansin nyo, ang dami mga Yung mga bala nga dito ng airsoft ay nagkalat-kalat na rin dito sa ibaba. soft. Tapos ito, tagos lang din siya ng pinasukan natin ng pangatlong gusali. Bali, paganto siya guys. So yun guys, dito naman, halos buo pa siya. Kaso wala na siya mga pinto. At dito sa loob, halos wala kang makikita mga kagamitan na nakakalat. Tara, lalabas na tayo. Doon naman tayo sa third floor. Doon naman tayo lilibot. Tara, samahan niyo ako ulit. At dito nga, inakyat ko na ang third floor para malaman ko kung ano nga ba talaga ang meron dun. Ito na pala yung pupuntahan natin. Ito na yung rooftop. Kagi, dito open na open. At nagulat nga ako sa panike na dumaan sa harapan ko pagkatapos ko humikab. Sa wakas natapos na rin natin. Kagintas ng balahibo ko. Halos wala na rin talaga siyang kagamitan guys. Abandonado lang talaga siya. Importante ang mga kagamitan dahil dito rin tayo makakakuha ng impormasyon na kung bakit merong nagpaparamdam na iilan lang ang may kakayahang makakita. Explore na lang at hindi na mag-investigate. Pero mamaya mag-spirit session tayo kasama si Kuya Jay at si Kuya Saldi. Dito ko na nga tatapusin ang pag-explore dito sa gusaling ito. At hindi pa dito nagtatapos dahil mag-spirit session pa tayo. Itong video na to at ang content na to hindi para takutin kayo kundi para patunayan yung mga sinasabi ng mga otoridad patungkol dito sa gusaling ito. Kung talaga nga bang may nagpapakita, kung totoo nga ba talaga may nagpaparamdam at kung ano ang ipaparamdam ng gusaling ito. So yun, maraming salamat kung ikaw ay nakaabot dito. Please subscribe, like, and share. At mag-comment ka na rin para ma-shoutout kita sa susunod na vlog na aking gagawin. Thank you.